Bea Alonso at Dominic Roque. Maglabas po sila ng opisyal na pahayag. Bakit nyo ngayon sisisihin ang mga press people, ang mga vloggers, ang mga bashers? Kanino ba nagsimula yung kwento ng hiwalayan nyo? Sige. Sa inyo! Bea at Dominic Roque. Negative si Bea ngayon. Kaya naman pala, hindi nakatiis sa'yo ang mga dati mong karelasyon. Ikaw pala itong manipulative. Driver natin, syempre, Daniel Padilla. Kumusta na po kayo mga pinakamamahal naming kachika? Heto na naman po tayo, magkakasama na naman tayong lahat sa isang programang nakakaaliw pero nakakabaliw. Siyempre maraming salamat po sa inyong mga komplimento na kami po ang pampalimot nyo pansamantala sa inyong mga problema at kalungkutan. Di ba naman, Romel Chika? Tama, puso at isipan gagana sa palabas na ito. Ay! Malalim! Ano kaya ang maisasagot dyan ni Wendell Alvarez aka Barikutot? Siyempre, baliw na ba kayo sa mga showbiz intriga? Yan, pasasayahin namin kayo. Baliw na kayo? Pasasayahin? Ganon. Pakiulit mo yun. Baliw na ba kayo sa mga showbiz intriga? Pues, pasasayahin namin kayong tatlo. May dagdag. Pues. Pasasayahin namin kayong tatlo. Sino pasasayahin mo kayong tatlo? Tatlo lang pasasayahin natin. Tatatlo lang pala eh. Oh, take 3. Baliw na ba kayo sa mga showbiz intriga? Pasasayahin namin kayong tatlo. Lahat! At pasasayahin namin kayong lahat pala. Ako ang nababaliw. Ulit! Take 4 na to. Pag lumima ka pa, doon ka na sa pintuan tabi ni Rhea Reyes na nakikita. Okay, go! Baliw na ba kayo sa mga showbiz intriga? Pasasayahin namin kayong lahat. Naming tatlo. Tama ba yun? Hinabol mo pa talaga yung tatlo. Okay, maganda naman po yung ganyan. Sa simula pa lamang, ang halakhakan ay talagang nandyan na. Siyempre pa saan pa po ba? Kundi sa inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now! Ayan! Alam mo, nakakaaliw ka. Kaaliw ka talaga. Mali nga yun eh, di ba? Ha? Mali ba yun? Alam mo namang mali, ba't mo pa tinutuga? Di ba? Oo, Ulitin mo nga ngayon ng ganyan, Bali. Okay, umpisa na po tayo mga kachika. Siyempre pa po, hindi pa rin namamahinga, hindi pa natutulog. Buhay na buhay pa rin po ang isyong pinagpipistahan ng ating mga kababayan. Ang hiwalayang Bea Alonso at Dominic Roque. Ayan. Naku, alam nyo po, kung nung una pong sigwada ng paglabas nitong issue na ito, nakalalamang po si Bea Alonso. Ang daming kumakampi sa kanya. Hindi mo napansin? Opo, Nay. Nung unang labas ito, nung wala pa silang bahayag, ang dami talaga makikita mo na hati. 3/4 kay Bea. Ganon. 1/4 lang si Dominic. Oo, pero ngayon. Pero nang maglabas po sila ng opisyal na pahayag na ayon kay Bea ay mutual. Ito, pinag-usapan nilang dalawa. At iba po ang tanggap ng ating mga kababayan, lalo na ng mga press people, sa nilaman po ng kanilang official statement. Ito ngayon. Ikaw, ano punto mo dun sa sinabi niya na unfortunately, may mga nauna pa raw na naglantad ng kwento kaysa sa kanilang dalawa ni Dominic nang walang pahintulot. Ano masasabi Alam mo yung sa akin nung pagbasa ko to, sabi ko parang mali ito. Bakit naman na siyempre artista kayo? Siyempre kung public figure kayo. Siyempre kung ano yung nalalaman ng mga artista, lalo na ang bilis-bilis na ng mga comment doon, di ba? Kasi siyempre dapat wag niyong sisihin yung tao. Tama. Ikaw, anong punto mo? Ay, ganun din, Nanay. Dudugtungan ko na lang yun. Dapat walang maninisi kasi kung ayaw nilang mamasukan at pangunahan, dapat sila mismo ang nauna. Totoo yan. At alam niyo po mga kachika, mga kapatid, sa totoo lang may kasabihan po tayo, you don't shoot the messenger. Ayun. Hindi po natin sinisisi ang naglalantad, nagtatawid ng balita. Lalo pa public figures kayo, natural hindi kayo makapagtatago sa ilalim ng carpet. Paborito ko yan. Magtatago sa ilalim ng carpet. Kung nung una pa lamang ay nagsalita na kayo, dapat hindi nagkaroon ng mga tiwa-tiwayway na mga komento laban o kampis sa inyo. Bakit nyo
ngayon sisisihin? Ang mga press people, ang mga vloggers, ang mga bashers. Kanino ba nagsimula yung kwento ng hiwalayan nyo? Sige. Sa inyo! Di ba? Bea, Ayun rin Dominic yan na eh. ganon. Kayo ang nagbigay ng mga palatandaan na talagang wasak na ang relasyon nyo at hindi natuloy ang kasal. Correct. Diba? Alam nyo, kung nauna kayo naghayag, wala sanang lumabas sa mga kung ano-anong kwento tungkol kay Dominic, tungkol sa kanya, kay Bea. Pero ngayon na, naglabasan na at saka kayo maglalabas ng ganyan. Di ba? Punto mo. At di siyempre kailangan talaga, bago sila nagsalita, di ba pinag-uusapan din nila, pero huwag sila manisi ng tao na kisyo na unahan kung ano na At wala raw consent. At wala daw consent. Bakit magpapaalam pa yung mga nagsasalita sa inyo? Hindi naman pwede magpaalam nyo kasi public figure nga kayo, artista nga At kayo. saka eto hindi kami naghihintay ng inyong pasasalamat at pagtanaw ng utang na loob. Pero kapag kayo ba ay pinupuri, nanghihingi ba kami sa inyo ng consent para magpasalamat kayo sa amin? Wala namang nakararating. Yun na. Diba? Hindi naman natin hinahanap. Wala. Kaya bakit yung naglantad ng balita, yun pa ang sinisisi nyo ngayon? Na para bang kung sino man po ang nag-construct o nagbuo nitong mahayag na ito, medyo nakulangan kami at nasobrahan. Dapat hindi nyo na isinamay ang mga unfortunately na yan. Kasi parang throwing your weight around. Kumbaga ganon. Ipinisisi nyo sa iba. Bakit kailangan? Tapos meron pa na i-spare daw natin sila sa mga masasamang salita, sa mga mga salita na binitiwan ng sobrang sakit, ganon. At bigyan sila ng privacy. Hello? Kapribaduhan, sino mang lumalaban, naglalaro at kabilang sa isang industriya na public figures ang turing sa kanila, yung kapribaduhan, ipinagdadamot yan sa kanila. Hindi pwede. Kayo dapat ang magdamot ng ibinibigay ninyo na kung ano-anong mensahe sa publiko. Kung yung ba naman ay pinag-usapan yung dalawa ng kayo lamang. At hindi mo ginawa yung hindi pagsusot ng engagement ring. At binantayan ninyo ang mga tao sa palibot nyo. Hindi nyo naman nabantayan eh. Sino ba naglantad ng mga hustler at mga sad boy at mga manipulative na yan? Kundi sila din. Kampo nyo. Hindi ninyo naalagaan ang gusto. Siguradong may pinagsabihan kayo. Kaya yung pinagsabihan naman ninyo, may sinabi din sa isa hanggang rumolyo na yung mga kwento. Nagduktong-duktong na. At isa pa na idadagdag ko pa, tama naman ang kwento. Naghiwalay sila. Ano pa ba? Tama rin naman, hindi natuloy ang kasal. Di ba? Ano pa ba kulang? Kaya pa ba? Di ba? Wala. Nakakaloka lang na sisisihin nyo ibang tao. Kayo ang nagpabaya. Dapat yung ikinilos nyo tama. Para hindi na nagkaroon pa ng panganganak ng mga kwentong mga kabakla na ganyan at katibuan at kung ano-ano pa. Correct. At hindi Diba? ba mas napadali para sa inyo ang pag-amin kasi naunahan na kayo? Di ba? Parang ganun, di ba? Inalis na lang sana yun. Correct. Paragraph na yun. At eto po ngayon ang resulta. Sa pagbabasa po namin at maging kayo po siguro kapag kayo nagbabasa po ng mga komento, negative si Bea ngayon. Sobra. Napaka-negative po ng dating niya. Ano ang tawag sa kanya ngayon? Lola Bea, Tiang Bea, Auntie Bea. May nagsasabi pa na, uy, hindi ka na bata para ganyan ang astahin mo. Diba? Sa kanya lahat ang sapul. Nag-U-turn sa kanya lahat ang mga pangit na mga komento. Hindi ka na spring chicken. May mga ganon. Diba? Pwede bang ibaba mo naman ang standards mo? Parang ganon. Parang lumabas na kawawa ngayon si Dominic. Yung tatanda ka na ng dalaga. Kaya naman pala, sabi nila, hindi nakatiis sa'yo ang mga dati mong karelasyon. Ikaw pala itong manipulative. Ganon. Naku, mamaya magsasanga-sanga na yung mga kwento na yan. At saka parang, hindi mo napansin, nakalimutan na pansamantala yung kwento ng condo unit at kung sino ang boss at ano ang trabaho. Wala na. Nasentro kay Bea. Nasentro na kay Bea, imbis na sana, diba, mapupunta sana doon sa another issue na nakukay. Pero hindi. Dahil nakuha na ni Dominic ang simpatya na tao na parang siya talagang kawawang-kawawa at victim dito sa sitwasyon. Sa kanya pala dapat yung pa-victim. Totoo. Pa-victim, sad girl. Di ba dapat ganon? Nakakaipanginayang ang ganda-ganda na sana ng kanyang kartada nung umpisa pa lamang na sultada ng kwentong ito. Pero ngayon, baligtad na po. At sino ang may kasalanan? Wala siyang po pwedeng pagbintangan, kundi sila lang din. At ang tanong, sino kaya ang nag-construct noong opisyal na pahayag? Oo nga. Sa kanilang dalawa ni Dominic. Di ba nga kung babasahin natin,
mas marami ito. Parang si Bea lang at inaprubahan na lang ito ni ano. Oo, parang sige Sige na, lang. matapos na lang. Correct. Parang, ikaw, sa palagay mo, sino gumawa nung official statement? Parang tingin ko parang hindi naman si Bea ang gumawa. Parang may iba atang gumawa eh. di Sino ba? ang gumawa? Ay, sekretary. Diretsuhin mo. Siguro baka may ibang gumawa. Si Mami? Ay, hindi Si naman Mami siguro. Mary Ann? Ay, hindi naman siguro si Mami Mary Ann na gumawa nun. Yung manager niya, si Shirley Kwan? Maari kasi Englishera yun eh. Bakit si Bea pag na-focus, puro Oo, English din Inglesera ah? naman si Bea. Oh, Pero diba? pagka magaganyan kasi ng mga words na maganon, tingin ko parang siguro may consent din yung manager doon. Isinangguni. Oo. Alam mo, makasasagot yan, isa lang. Tita Dolor Guevara. Ay, ayun na. Diba? Alam ni Tita Dolor yan, yung mga rekotitos na yan, alam na alam. Kaya lang, nakapanghihinayang. Oo. Ngayon tayo nakakita ng hiwalayan na nung una ay panalong-panalo ang babae sa komento ng publiko, biglang bumaligtad. Nabaligtad na ang mundo ni Bea Alonso. Biglang siya ngayon ang negatibo. Nakakatakot Diba? ito para sa Oo. kanya. At siya rin ang gumawa ng dahilan kung bakit. Ano ang kanta na ibibigay mo kay Lola? Kay Ate Bea. Ityang Bea. Ityang Bea. Ityang Bea pala. Okay. Ay, di kakantahan ko siya ng Having you near me, holding you near me. Mali. Having you near me. Ayan, kaya you Ali, thank you ah. Ay, may palseto dapat ito kasi ang kumanta nito talaga ay Air Supply. Ay, ang taas. Alam mo bang sa 10 na kumanta nito ay siyam ang na-ospital? Ay, At yung isa nasa ospital ngayon, nag-aagaw buhay. Agaw buhay. Baka ikaw no more lungs. Diba? Okay. I want you. Having you near me. Mababa. Air supply yan. Holding you near me. Okay, go! I want you having you near me, holding you near me. I want you. I want you to stay and never go away. Masamang espiritu It's lumayan. so Masamang espiritu! Alis! Layas! Dun ka! Pati Ayan. ikaw, lumayan. Pasasayahin po namin kayong tatlo. Ali, thank you so much. Nakakaloka Tama talaga. pala yung sinabi niya. Nag-ilusyon pa. Air supply. Talagang pasasayahin tayo. Ay, may edad na nga ang air supply ngayon. Ang taas-taas pa rin ng boses. Oo nga naman, Grabe. Hindi nawawala yung... Oh, at pag kinanta pa niya yung the spotlight. Ay, ang taas Oh, na. ano na yan? Ang taas nun, kakatay mo ba yun? Ano yun? Kaya mo bang kantahin Ano yon? yun? Ano nga ang title nun? O sige, ipatry natin sa kanya. Kasi yung hinga nun, mula umpisa hanggang sa kalahatian, hindi ka hihinga talaga, di ba? Ay, ganun? Natry mo na dati dito yon, nagkasakit ka lang. Nagkasakit ka lang. So, wag na natin ipatry kasi baka magkasakit na naman siya. Gusto niya. Gusto mo ba i-try? Alam mo, nahahawa ka na sa kanya. Oo. Kasi ano ko Hindi eh. Basang-basa sa dura. Naku, Lara May Abrigo, Leslie Grace Advincula. Oh, ayan. Kung talagang matindi ka, ito ang isang pyesa ng Air Supply. Making love out of nothing at all. Tingnan natin kung kakayanin mo. Ako, ang galingan niyang haba. I know just how to whisper, and I know just how to cry. Oh, I know just where to find the answer, and I know just how to lie, Ayabang. and I know just I how know to just take how it, to fake it, and I know just how to scheme. I know just when to face the truth, and then I know just when to dream. and I know just when to touch you, and I know just when to move, and I know when for you And I know how to pull you closer. and I know when to let you lost, and I know. Just go. And I know the time gonna pass. And I'm never gonna tell you everything I gotta tell you. but I know I gotta give it a try. No, the Matagtagal nung iskat. Yun lang nga alam ko dyan eh. Tama na nga yan.
Thank you. Out of order Manny. na. Oo, ayan. Hay nako, siyempre, sino ba mga pasasalamatan natin sa episode na ito? Eto na. Maraming salamat po sa mga walang patlang na tumututok sa ating programa. Of course, Boise Karagay, Marichu, Fermacion Espiritu. Tita Jolie Paras. Jojo and Leslie Grace, Advincula ng Hainan China at Mama Noini. Tito Abel and Tita Nene Ulanday. Freely and Laram ni Abrigo. Of course naman, Eddie Letada, huwag kayong ano-ano dyan, Dribble and Mama Lota. Shoni Sebastian. Dan Clabasillas. And Mama Sel. James Vincent Navarrete and Mama Dang, maraming salamat po. Direct Running Zamora. Congratulations. Correct. John and Ching Bautista Silverio. Randy Balaguer. Mark Valencia ng 16 cent copy at mahigpit na yaka po ng pagmamahal kay Mama Lydia. Tita Flori Estrada. Ninang Ninang. Lori Estrada. Ninang Letlet Cocabo. And of course, At ang Reyna ng Sydney, Australia, Catherine Amos. Tito Jerry and Kenzo Bongbong at ang ating generous Ninang. The most generous ninang of all time, Dunya Lily Chua. At maraming salamat po sa personal na pagdanaw sa atin ni Rhea Reyes ng Rhea! Winnipeg, Manitoba, Thank Canada. you so much. Di primerang PRO ng SNN sa Yes. Manitoba. Thank you so much, Salamat, Rhea Rhea. Reyes. Kaya naman, Tara na. Sakay na! Now na! At ang mga nanalo po, nagkampiyon nung nakaraan nating biyahe. Of course, hindi po niya paaagaw ang kanyang corona. Mula po sa London, wating-wating maraming Wow! salamat sa iyo, anak. At ang kinatawa naman po ng ating bayan, Lara May Abrigo and Boise Caraga. maraming salamat. Marami po sanang matatama. Nagkatalo lang do sa dulo. Ano apelyido nung Alex? Yun lang. Ay, sayang Yun. naman. Sayang talaga. Ang dami nila, di ba naman? Yes. Kaya naman, eto na ang ating biyahe. Eto na. Sino ba ang ating driver? Ang driver natin, syempre, kapipirwa lang ng kontrata at nag-renew. Yes! Sir Magic, Daniel Padilla. At sino naman ang kanyang konduktor? Ang conductor, siyempre, the most controversial sa larangan ng Basketball. Richie Rivero. Ayun. Ay, naku. Eto na po. Nakikita na po namin ang mga kamay. Pumapara sila. Hindi po namin sila maiisnab. Sinong unang-unang isasakay mo? Ay, yung unang pasahero yung isasakay ko, siyempre walang iba yung, ito yung, ano siya dati siyang drama actor, tapos naging comedy, yun. Tapos ngayon nag-a-action. Yun, nag-a-action siya, parang lahat na ata ng mga na genre ba yun, pinasukan niya na. Oo. Itong At syempre, kung gwapo, yung Ay, oo. pinakilala mo at isinakay mo, itong sa akin, hindi tatanggihan ang biyaheng ito. Gwapo rin, magaling umarte, napaka-kontrobersyal na aktor. Ay, may kukontrobersyal pa ba ang susunod na sasakay? Ay! Oo, sumasang-ayon kami. Ay, oo. Diba may kukontrobersyal pa ba? Kasi siya talaga ang kontrobersyal. Sa ngayon. Man of the hour. Ayun! Man of the hour. At ang susunod na pinasakay, ang susunod na isasakay ko nga male personality, controversial din siya, pero slight lang. controversial. Controversial. Kasi hindi siya madaldal. Ay, hindi tahimik siya. Oo. Ay, naku, nauwi siya sa akin. Ang buhay nga naman. Ang buhay nga naman. Natapat na naman siya sa akin. Dapat lumundag na lang sa'yo. Dahil ako yung humps eh. Oo nga. Diba? Ayan. Isa rin pong napaka-controversial na male personality na hinahanap na ng kanyang mga tagahanga. Nasaan ka na ba? Oo. Pati talahiban, mga ginikan hinahanap na, anyari sa'yo? Ang sabi. Okay, isa pa uling ikot tayo. Ikot. Bago natin sabihin bakit si Daniel at bakit si Richie. Okay, yung una mo. Ang itong controversial ko na sinakay, naku, mas matindi ito. Kasi marami siyang parang pinangakuan. Oo, itong male personality na ito. Pero ang kanyang mga pangako, parang inaano niya rin Napapako? Napapako rin. Oo. Pero controversial Ay, yan, oo, controversial ito. Lalo na ngayon. Ay, controversial din siya. Lalo na ngayon, alam mo ba mga pinagsasasabi mo? Oo, controversial din siya kasi di ba nung kamakailan lang, umano na naman siya. Matagal na yun. Yung pinatulan ng jowa niya. Oo. Anong kamakailan? Ano ba?
2024 na tayo, Wendell. Ito ang controversial ngayon. Ay, Kasi may offshoot sa kanya yung mga kwento ngayon na nagaganap sa ex niya. Diba? Ito talaga, napaka-controversial at tinataningan na ang relasyon nila ng kanyang girlfriend na mas bagets. Controversial na kamo. Dahil kayo ng lolo ko. Ito talagang hindi papadaig kasi number 1 to sa usapan ngayon. Ay, talaga. Hinahanap na kung sino yung anay. Diba? At saka nakita mo ito pa, ang kwento ngayon, pumapanig na sa kanya. Ay! Oo. Naku, nananalo na siya. At yung sa'yo naman. Nako, ito, controversial pero hindi masyadong pinag-uusapan. Hindi na. Hindi kasi, minsan lang naging controversial siya, sandali lang, puro kinabukasan, wala na. Wag namang ganyan. Kasi 3 linggo na tayo ang nagpipista. Hindi ba't meron pa nga tayong ano ngayon? Hindi, ibig sabihin yung na-link sa kanya, di ba, pinag-usapan nung araw na yung kinabukasan na wala. Mali pa rin. Mali pa rin. Alam mo ito, yung kanyang panahon, parang natutulog. Parang tumira sa Back to the Future yata ito. Yung kamakailan niya, yung ilang panahon na, matagal na. Yung kinabukasan niya, mga 3 weeks yun, mga ganon, 2 months, di ba? Hindi kasi, di ba, i-rephrase mo. Yung male personality na to, di ba? Galing sa pamilya ng mga artista. Galing sa pamilya ng mga artista. Di ba nakunan ito sandali ng picture na madilim? Di ba? Sa isang bar. Di ba hindi pinag-uusapan. Pero nawala ka agad kasi hindi sila nagsasalita. Pagkatapos lang na isang araw? Oo, isang araw na tumahimik kasi ka agad. Ba't natin pinag-usapan after 3 weeks? Ay, kasi iba yung ano na kanya. Okay. Siyempre, itong kasunod. Ay, ito talaga. Karamihan ng kanyang mga nakarelasyon, nakausap namin. Ay, Nagkaroon sila dito ng mga peklat. bakit? Dito sa bingkok nila. Kakakatok doon sa kwarto. Ayaw buksan kasi may kasamang iba. Ay! Kaya naman pala Lahat ayaw sila, buksan. naku na nga, nagkaroon sila dito ng mga Peklat na. hindi lang peklat. Ano nga yun, yung makapal? Yung nagkaroon yung na sila ano na ba, kalyo. kalyo. Nagkakalyo na sa kakakatok, di ba? Yung making love out of nothing at all, hindi mahulaan yung kalyo na yan. Okay, bakit ba si Daniel Padilla ang driver? Nako, kasi siya ang driver. Kasi sa kanya talaga pumutok ang kwentong ito. Na siya ay? Na siya ay nangaliwa, nanloko, nang-agabyado sa relasyon nila Ni Catherine. At bakit naman si Richie Rivero? Nako, di ko si Daniel. Parang silang dalawa ang pinag-uusapan ko na. Dati, di ba? Kasi isang babae lang. Oo, na ito daw nanggaling kay Richie Rivero, tapos napunta kay Daniel Padilla, tapos pero ito siya si Richie Rivero. Kaya konduktor. Richie Rivero, kaya konduktor. Ganun din. Pumunta ko yun sa kanila ni Konsehala. Oo, ni Konsehala. Leren Bautista. Yun yun. Pero, nako, ang tindi nito, sabi siguro ni Tito Manny Garcia, alam ko na ang dahilan kung bakit sila ang magkakasama. Ito pala yung nguwek, habang may karelasyon. Okay, eto, puto ka na to talaga. Pak! Ganon. Yung una mong pinasakay. Nako, ang pinasakay ko ito, very controversial talaga ito. Kasi nung panahon niya talagang pinag-aagawan ito ng mga babae. Bakit ba kasi balitang-balita? Oo, kasi pati ito, mga Becky gustong-gusto siya. Kasi alam mo, tumaas ang premium niya kasi. Bakit nga? Kasi nga, may nagkwento na ito daw siya, hindi lang siya magaling. Kundi may kasama siyang tuta. May tuta daw sa pagitan ng kanyang mga hita. Yun ang kwento kasi. Kaya dadaldal naman kasi nung mga nakaniig niya. Pinagkukwentuhan na, naku, tatawagin niyo ang lahat ng santo. Ayun na. Panalo ka dyan. Panalo ka dyan. May binti ng sanggol between his legs. Sabi, naku, nanggigigil ka na naman. Yam. At syempre, ang pangalawa, ito
Ito naman, walang kwento tungkol dun sa tuta at saka sa binti ng sanggol. Pero yung kanyang itsura kasi, talaga namang lapitin, di ba? Lahat po ng babae, lalaki, talaga, ay gustong-gusto siya. At naging controversial nga siya dahil sa bintang sa kanya na sila pa ng kanyang girlfriend, ay meron agad siyang ipinalit. Ang bilis. Oo. Talagang grabe. Under na under. Under na under ang kwento tungkol sa kanya nun. Pero over sa over naman. Di ba? Okay. So, eto na talaga. Dahil pinag-uusapan, naku, speaking of kondo, ayan. Akala ko kondo. Ang kondo, ang nagmamayari ng kondo, pinaghahanap. Hanggang ngayon, walang makapagturo kung kanino kung sino-sino ay tinuturo, hindi naman yun. Alam niya na. Diba? Naku, kailangan masagot yan. Hindi kaya yan yung kondo mo. Hindi kaya siya kumuha. Ay, eto na, malapit na din. Malapit Okay, na. yung sa'yo. Nako, yung sa akin, yung isinakay ko, ito sa medyo, kasi, ang tawag ko doon, man of few words. Man of few words. Marespeto. Marespeto kasi siya. Kaya hindi na yung mga nagko-controversial, pero pinag-uusapan ng mga ilang linggo, ilang araw, puro na mawawala kasi tahimik na tahimik sila. At napasama po siya sa listahan na ito dahil sa isang maling bintang. Diba? Maling bintang dahil hindi pala siya ang gumagawa ng ganon. Yun. Diba? Galing din po siya sa pamilya ng mga artista, katangkad-tangkad, kagwapo-gwapo, no? Marespeto. Yun. Kung ikaw ang nanay nito, ano sasabihin mo? Ano sasabihin mo sa mga SNNers? Ay, Dong! Manood na lang kayo, Dong! Huwag kayo maniwala, Dong. Huwag kayo maniwala, Dong. Chismis lang yung Dong. Manood na lang kayo, Dong. Diba? Ano naman sabi ng tatay niya? Ay, sabi Man of few words. Oo, ang sabi ng tatay. Mahinahon. Alam mo, mahalin nyo ang isa't isa kasi alang-alang sa mga anak nyo. Ayun. Yung sister niya. Ay, naku. Ano sasabihin? Yung panganay. Ay, sabi niya. I cannot say anymore because I cannot talk now. OMG. OMG. Sapul na. Pero pinakamaganda yung sa kanya, pagpapakilala. Itong huli. Ikaw nga. Naku, itong huli na ito. Sikat siya, pinag-uusapan siya, tapos biglang nawala. Ay, bakit? Hanggang ngayon nawawala pa rin siya. Kaya sabi mo nga, di ba, hinahanap siya. Oo, sa Dayami. Sa Dayami, nahanap siya. Hindi ngayon nila alam kung saan siya pupunta. Marami siya kasi pinagsasabi-sabi na. Aakyat daw sa entablado. Kakandidato Oo daw. nga, parang huli na ang lahat. Bakit? Di dapat noon pa, kung kailan mainit, dapat yung yung pangalan mo, dapat doon mo. Yung sinasabi ba na, mo yung, i-grab mo yung opportunity. Ay sa kanya kasi yung opportunity na malayo na Yung opportunity? Yung opportunity malayo na. Wala na sa kanya. Alam mo, dapat kanya itong bus na to eh. Ang isasakay lang yung mga babae niya na nagkaroon ng mga kalyo ang pingkok sa kakakatok na hindi binubuksan dahil may kasama pala siyang iba. Diba? Bigyan mo ng kanta ito. Itong huli na to. Hindi siya kagwapuhan. Hindi katangkaran. May pera lang, pero mukha yatang nababawasan na. Sabihan mo nga siya. Sabi nga ni Ria Reyes, bigyan ng jacket yan. Ayun. Ayan naman, ha? Kulang, di ba? Anong dapat kanta? Isa pang pasayro. Sino? Uy, huwag na natin siya kasama. Alam mo kung bakit? Nagbago na siya. Isinuko na niya sa Diyos ang lahat ng mga kasalanang nagawa niya. At saka tahimik din siya. Oo, huminto na siya sa pagsasabong. Huminto na siya sa pambababae. Huminto na siya sa lahat ng mga dati niyang ginagawa. Siya ay isa ng tahimik na Kristiyano ngayon. Alam mo, tatawag naman si Tito Manny, sino ang binulong na yun? Ay, nako! Mga kachika, isa-isahin na po natin, aliwa-liwanag po. Isali na po natin yung ibinulong ni Wendell. Ayan, maraming salamat po. At ano ba kasi dapat gawin? Eto na nga, mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share, at pakisama na rin po ang aking channel, Romel Chica Vlogs. Salamat po. And Direct Beverly Verhel, mahal ka namin. Mag-ingat ka dyan sa Toronto, Canada. Ingat-ingat. At wala kayong dapat gawin, kundi i-hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong
bagong upload na videos ng SNN. At ang namin hiniling sa inyo na please, don't skip. At ang aming Showbiz Now na official, ito yung tinatawag namin na TikTok. Suportahan nyo naman. Ayan. Naku, masaya po itong episode na ito. Halakhakan, opinyonan, tsikahan, tsismisan. Yun naman po talaga ang bumubuo at pinapangarap nyo sa isang programang makakaaliw sa inyo at makakabaliw rin. Hanggang sa susunod na sultada po ng ating programa, Romel Chica at Wendell Alvarez, maraming salamat po. Ito po ang inyong programa, ating programa, at ito po ang Showbiz Now! Now!